Welcome to Tokyo! Break muna yung mga trentahing tito nyo. Hindi na natin pala kinakaya to Harajuku. Coffee break muna tayo guys. So makikita nyo yung mga Chanel bag sila dito. Naka-display lang. Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's day 1 of our trip here in Tokyo. For today, chill itinerary lang tayo. And in particular, babalikan natin yung mga favorite spots natin dito sa Tokyo. Yung mga pupuntahan natin, masasabi ko talaga to na mga must visit when you go in Tokyo. Dito nyo talaga ma-feel na nasa Tokyo kayo kasi ito yung mga meron talagang very unique na Tokyo vibe. So we'll start our day with Harajuku. It's a city that promoted very unique subculture dito sa Japan wherein grabe yung contribution nito to Japanese fashion when you talk about youthful and colorful and energetic vibe. Each time pupunta na tayo ng Tokyo, pinupuntahan talaga natin. And then we'll end our day sa very iconic na Shibuya Crossing. Syempre bukod dun sa maraming shopping area doon, maraming shopping stores. Iba talaga yung energy nun na pag nandun ka, feel na feel mo talagang nasa Tokyo ka. Yung kaguluhan, dami ng tao, yung tall skyscrapers, yung neon lights, sobra talagang feel na feel mong nasa Tokyo ka doon. Quick time check, it's already 10:30. Naalis na tayo for our lunch. So pupuntahan namin ay isa sa mga trendy and viral restaurants dito sa Tokyo. Ito ay located malapit sa Omotesando. Malapit naman yun and walking distance na yun sa Harajuku. For this vlog series, gagawa tayo ng separate vlog para sa mga trendy and viral foods na itatry natin dito sa Tokyo. So, watch out for that. So, magka-final prep lang tayo and abangan nyo guys yung mga next nating updates and see you guys later. Hi guys! Good morning! So, quick weather check lang. So, kitang-kita nyo naman na maaraw today. Forecast nila is 27 degrees yung high ngayon. Painit na talaga dito sa Japan. So, yung travel time namin or travel date namin today is actually first week of May. So expect nyo talaga na sobrang paiba-iba yung weather kasi transition na nito from spring to summer. Kaya ang tip ko kung pupunta kayo dito sa Tokyo, mga ganitong period, check nyo talaga yung weather app siguro mga 5 days ahead para ma-plan nyo rin yung outfit nyo. So ako naman, wala naman ako problema kasi sa lamig. Talagang t-shirt na lang yung pinak ko. Kasi kung lumamig man, I think kaya ko na yung mga 15 degrees sa gabi. So carry lang. But if lamigin kayo, make sure na magdala rin kayo ng light jacket for layering. Kaya naman, let's go na! Done na tayo dun sa ating lunch spot. So, abangan na lang niyo yan dun sa ating trendy and viral food vlog. So, for now, ang next stop naman natin is pupunta tayo sa Meiji Jingu. So, malapit na yun sa mismong Harajuku Station. Pero from Omotesando, lalakarin na lang natin kasi marami rin magandang puntahan dito katulad ng yung mismong Omotesando Hills, yung Cut Street. So, madadaanan na rin natin yun. So, bago tayo pumunta dun sa Meiji Jingu, siguro ikot lang tayo quickly dun and coffee. Kasi actually, tirik yung araw din. So baka maganda na medyo magpahapon tayo bago pumunta dun sa Meiji Jingu. So let's go! So naglalakad na tayo dito sa may Omotesando Hills. So makikita nyo dito instantly pagpunta nyo is talagang upscale tong area na to. Masasabi ko na lahat ng mga luxury brands nandito na, like ito. Sa tabi natin merong Loewe, tapos yung susunod niya Celine, nandiyan din yung Louis Vuitton. So any luxury brands na maisip mo, nandito yan for sure. Actually, yung neighborhood kasi talaga na to, masasabi natin na nandito talaga yung mga mayayamang Japanese. So katabi nitong Omotesando is yung Aoyama. So isa talaga yun sa pinakamahal na neighborhood dito sa Tokyo mismo. So kung gusto niyo pumunta dito at mamili ng mga luxury items, siguro yung tip ko lang sa inyo is mag-take na lang kayo nitong Omotesando Hill Station kasi pataas to talaga kung magagaling kayo sa mismong Harajuku. So at least ito, nandito tayo sa taas. So pababa naman tayo ngayon sa Harajuku. Ito guys, mayroon din palang malaking Apple store dito sa may Omotesando Hills. So actually, sa mga nakikita ko talaga, mas mura yung iPhone pag bibili nyo dito sa Japan. Kaso, alam ko lang is, bibili kayo sa mismong Apple Store.
walang tax-free gun. So baka better na i-check niyo yung mga big camera or yung Dobasti camera kung bibili kayo ng iPhone. Ito naman guys, tingnan nyo, nandito naman yung malaking isang LV store dito sa may Omotesando. So magkakahilera lang din sila dito. Sa tabi naman ng Louis Vuitton, meron ditong Hermes na store din sa may Omotesando. Lakad lang tayo dito, punta na tayo next sa Cat Street naman. So malapit na tayo, actually few meters lang naman to. Nakita nyo naman yung overall vibe talaga dito na talagang shopping place to. And yun nga, for luxury shopping talaga siya. So makakompare mo siguro siya sa Champs-Élysées ng France. And then siguro Beverly Hills sa Los Angeles. So ganun talaga yung overall vibes niya. And nakakatawa, even yung mga kotse na dumadaan dito, sobrang konti lang pero marami mga sports car, luxury cars. So yun talaga yung crowd dito. Pero so far, daming tourist din naman dito na naglalakad. Siyempre kasi malapit din to sa Harajuku, which is talagang sobrang busy na tourist spot. Ditong Ralph's Coffee, nakakatapat mismo nitong Ralph Lauren na store. So dito sa street na to, pwede na kayo pumasok. Papasok na yan dito sa may Cat Street. Bukod sa mga shopping brands sa kilala natin or mga retail brands, Onitsuka, Marimekko, lahat ng mga yan, meron din naman yan sa Cat Street. Pero yung unique din dito kasi is sukat dito yung mga thrift stores. So pwede yun i-check out yan kung mahilig kayo sa mga second-hand stores, thrifting. So definitely, puntahan nyo yan. Ayan na guys. So few walks lang papasok dito. Nandito na sa bungad yung mismo Onitsuka Tiger Store. So malaki tong store na to sa mga nakita ko. 2 floors siya. Mismong tapat nito isang Onitsuka store. Meron din sila dito na Nippon Made Onitsuka Tiger. Diba dun sa napuntahan natin sa Fukuoka, yung mga Nippon Made talagang napakamahal. Pero syempre, mga limited edition yan and handcrafted siya. So pwede nyo rin i-check yan kung you're into collecting mga sneakers. Nandito na tayo dun sa main street ng Cat Street. So within Harajuku area pa rin naman to. So itong tapat na tapat natin, ito yung sasabi kong second street na makikita nyo naman to elsewhere in Japan. Pero yun nga, uso dito talaga sa area na to is yung mga thrift shopping, mga second hand clothes. So if you're into that, mga vintage clothes, make sure talaga na make a stop dito sa may Harajuku or Cat Street area. Coffee break muna tayo guys. So nandito kami sa may Quaro Cafe sa may Cat Street. Bago lang daw siya ng February, so try natin. So nag-try tayo ng Americano nila. Very light lang siya. Pero ako personally, hindi talaga ako fan ng medyo acidic na coffee. Yan. So actually nakakatawa, dalawang binili natin drink kasi naku-curious ako dito sa isa. Meron silang tinatawag na matcha tonic. So may mga napapanood na ako na apparently nauuso siya. Ayan, so try natin. So basically matcha with tonic water. Okay siya, Han. Na-surprise ako. Yung vibe niya, parang yung any normal iced tea na parang citrusy. Kasi hinalo nga siya sa tonic water. So, may ganun siyang feel na parang iced tea na citrus. Tsaka with this weather, sobrang nakaka-refreshing siya. Pero syempre, yung lasa ng matcha, yung parang lasang damo, talagang ganun siya. Na, inom tayo, chill tayo. Punta tayo mag-relax dito dun sa may cafe. So ngayon, maglalakad na tayo towards doon sa iconic na Takeshita Street sa may mismong gitna ng Harajuku. Yung crowd dito, napansin ko, talagang marami na rin talagang tourist. Kasi yun nga, marami na rin talaga ditong shop and naging tourist spot na siya. Pero in a way, nakaka-chill pa rin talaga dito maglakad. So if you're into that aesthetic, Gen Z, and hip vibe, di ba? Very youthful talaga dito sa Harajuku. So make sure na puntahan din niyo to kung pupunta kayo sa Tokyo. And kung gusto niyo lang ng chill itinerary,
Marami talaga dito mga cafe na pwede nyong itry. So guys, meron din Atmos dito sa may bungad ng Cat Street, malapit na sa may Takeshita Street. So, usually mga limited edition ng mga Adidas, mga lifestyle brands. So, nandyan din yun. Check ninyo if you're into sneaker collecting. Ayan guys, so tatawid na tayo dito sa may Takeshita Street. So kitang-kita naman ninyo yung dami ng crowd. As in. So isipin nyo, Golden Week, holiday, Saturday, marami talaga yan. Pero actually wala talaga ako experience na konti tao dito. So lalo to pag nandito na kayo sa loob, sobrang dikit-dikit talaga dyan. Check muna tayo ng mga ibang stores dito. Meron dito sa labas na Asics. Ito guys, sa buong Takeshita Street, for sure marami kayong makikita mga crepe shop dyan. So make sure na itry nyo rin yan. Part of the experience din yan. Kung mahilig kayo guys, tumingin ng mga second-hand luxury bags. Isa rin to sa marirecommend ko na napansin ko relatively nasa cheaper side siya. Pero yung quality niya siguro, I would say mga B to C condition lang. Yan, check natin. Yun guys, makikita nyo yung mga Chanel bag sila dito. Naka-display lang na wala sa glass. So itong bag na to, yan, tote bag, 200,000 yen yan. Tapos meron din sila dito ng mga flap naman na vintage Chanel. I think medyo mas mahal na. So this one is 550,000 yen net of tax. Ito guys, meron na kami nakita dito na handbag na Gucci. I think this is Jackie. Na siguro, hindi ko sure kung snake to ha. Pero the fact na snake yan and 240,000 yen, I think that's a good price na. Since second hand naman din to. Ito naman guys, meron din sila dito na parang messenger bag na horsebit yung design. So ang condition niya is AB, 200,000 yen yung ganyang style. Not bad kasi alam ko bago pa tong design na to. Ito naman meron sila ng mga Marmont bag. So itong red na to is 170,000 yen naman siya net of tax. So ayan guys, so makikita niyo marami dito talaga sa Tokyo na mga Louis Vuitton naman na mga canvas bags. O ito naman guys, monogram na canvas na papillon. Yan, 120,000 yen siya, net of tax. Ito guys, marami sila nitong large na parang Boston bag. Ito naman, 140,000 yen, net of tax yan. So depende na lang sa condition. Itong katabi niya, yung kanina kasi is A, ito naman B or C, 100,000 yen, net of tax. Ayan guys, so lakad lang tayo dito. Medyo masikip. Pero alam mo pag pupunta ako palagi dito, kahit sobrang touristy, sobrang natutuwa ako kasi talagang ramdam na ramdam kong nasa Tokyo ako kapag nandito ako. Alam mo yung mixture ng modernity and yung quirkiness and weirdness, mga anime culture, yan. Ipag-combine mo yan dito sa Harajuku. So, diba guys, meron na rin Shinfutang dito. Straight from Taipei. Break muna yung mga trentahing tito nyo. Kasi hindi na natin pala kinakaya tong Harajuku as a trentahing tito. Sobrang daming tao as in. Sumasabog talaga siya. So water break muna tayo dito. May 7-Eleven naman pero sobrang dami rin tao sa loob. So guys, ganyan yung sa Harajuku sa sobrang daming tao. Talagang single line lang talaga yung dalawang direction. Kung di kayo sumunod dyan sa direction, mababangga talaga kayo.
Dito na tayo sa Meiji Jingu or Meiji Shrine. So in terms of location, katabing-katabi to ng JR Harajuku and metro stations. So nakakatuwa dito kasi 'di ba galing tayo kanina doon sa sobrang busy and very kumbaga city vibes. Pero pagpasok mo dito, mafe-feel mo talaga na grabe yung concentration ng puno. So very similar to like for example sa mga Central Park sa New York City na kahit katabi siya ng mga buildings, merong pocket talaga of greens for people to visit. So kanina 'di ba medyo mainit doon sa labas. Pero pagpasok dito, na-feel ko talaga agad yung cool weather or cool na wind dito dahil surrounded tayo ng mga puno. So tara explore muna natin to this afternoon. Grabe, guys, ito yung interesting fact talaga dito sa Meiji Jingu Shrine. Biglang pagpasok mo lang dito, kala mo nasa province ka na. So nakakatuwa kasi alam naman natin na sobrang densely populated ng Tokyo City. Pero talagang nagtabi sila ng mga area within the city na puro puno. And ito nga dahil nga this park, it houses yung isang shrine, di ba? So nakakatuwa lang na kahit kulang sa space, nagpe-preserve pa rin sila ng mga ganitong spots. Ayan guys, so few walks lang from the entrance and medyo malapit na to dito sa mismong shrine. Meron ditong tinatawag nilang mga consecrated sake barrels. So nabasa ko dito sa note dito is no Meiji era, every year to promote yung industry ng sake making, yung emperor at that time, ino-offer dito for prayers. Pero this modern day, makikita mo is nakakatuwa yung mga design niya. And may mga nakasulat na, I assume, mga companies actually na mga sponsors yan ng temple. Diba? So like ito, Hakai-san. Diba? Tapos ito namang isa, Koketsu. So make sure na to make a stop here. Tingnan nyo lang siya and maganda talaga din siyang picture spot. So hindi na tayo natuloy dun sa mismo Meiji Jingu Shrine and Meiji Jingu Garden. Kita ko kasi nagsasara pala siya ng mga 4 o'clock. Ayun, hindi na natin nabutan. Siguro next time na lang puntahan natin. Pabalik na kami din sa Harajuku Station. So before that, magpahinga muna tayo dito. So buti may nakita kami dito na parang rest area for tourists. Yung pangalan nitong lugar is Forest Terrace Meiji Jingu. Bukod sa restaurant, meron din mga restroom dito para pwede kayo mag-break. And may mga nakita rin ako food stalls and mga food trucks. So meron naman dito ng mga usual na Japanese street food. Yung next natin pupuntahan is again part ng ating trendy and viral food series. So within Harajuku area din yung mga pupuntahan natin. So papahinga lang tayo din, punta na tayo doon. So done na tayo sa mga food spots na nakainan natin. Kaya abangan na lang niya yan dun sa separate vlog na gagawin natin. So now, tapos na tayo dito sa may Harajuku area. End the night sa mamaya sa Shibuya. So we'll end the night there. Siguro dadaan tayo sa ating favorite na Shibuya Crossing. And dun tayo pupunta dun sa isang spot doon which is Hachiko. And siguro quick shopping lang din and then uwi na tayo. Ito guys, may part ng Harajuku na wala masyadong tao. So, discover lang natin to kasi doon tayo sa kinainan natin food spot na Menchirashi. Fairness, mas kalmado siya kaysa doon sa kabilang side ng Cat Street. So, try nyo ipinto. Ang mga nakita ko dito is Little Bakery Tokyo. Ganda guys, oh. Tingnan nyo. Tapos may mga donuts din sila pero busog pa kasi tayo. So, siguro next time try natin yan.
sasakyan na namin tong Hachiko bus papunta mismo sa Shibuya. Cute niya. Natitira tayo sa ating last stop which is Shibuya, specifically yung Shibuya Crossing. Quick story time, nakakatawa kanina dun sa Harajuku. Meron pala dito na tinatawag na Hachiko bus. Para siya yung, alam mo yung mga love bus sa atin na mga maliliit lang. So apparently, walang sumasakay sa kanya. Yung service pala niya is within Shibuya City lang na parang paikot and yung last stop niya dito na mismo sa crosswalk and sa Hachiko statue. Nagbayad na kami ng 100 yen tapos wala namang traffic. Nakakatawa, convenient yun, instead na maglakad kayo from Harajuku or mag-train pa kayo, naabot din siguro kayo ng mga 200 yen kahit one stop lang. Pag nakita niyo yun, try nyo rin yung Hachiko bus. Nakakatuwa. Ayun na guys, so dito na tayo sa Shibuya. Tingnan nyo naman yung dami ng tao as in. Pero dito mo talaga kasi mafe-feel yung Tokyo eh. Yung dami ng neon lights, yung kaguluhan. Yan talaga yung definition ng Tokyo. Pero despite that, it's really functioning well, di ba? Kahit ang dami tourists, ang daming... So ngayon, Golden Week pa, sobrang daming tao. Kung first time nyo dito sa Tokyo, tingin ko panata na rin yan na magpa-picture kayo dito sa statue ni Hachiko. So, interesting, nakakatuwa lang kasi yung story niya na merong famous dog na pangalan ni Hachiko. And nung namatay yung owner niya, talagang hindi talaga siya umalis dito sa station and waiting for his owner. So basahin niyo guys yung story ni Hachiko, nakakatuwa. And nakakatuwa rin is in dedication sa kay Hachiko, yung JR Yamanote line na exit na malapit dito is exit 8. Kasi ang Hachi is actually 8 in English. Tatawid na tayo sa Shibuya Crossing. Alam niyo kahit ilang beses natin nagawa to, it never gets old pa rin talaga sa akin. Ayan, so kahit ang dami-daming tao, mas masaya pa yan dahil ang daming tao. Ayan, makigulo na tayo dito sa Shibuya Crossing. Ayan guys, sawid na tayo. Laughing. Grabe, ang gulo-gulo dito. Ang dami tumitigil din sa kalsada para mag-picture. Woo! O diba? Yan na, masaya na. Attraction na to guys. O, tatawid ulit tayo after sa kabilang side naman. Kung gusto nyo guys ng magandang view ng crosswalk, pwede kayo punta dyan sa may Starbucks dito sa may tapat lang. And I believe meron dito na view deck din dito sa may tabing building which is Magnet. Pero paid entrance na yan. Yan. So may view deck sila sa taas na pwede rin kayo dyan. Ito naman guys, yung view sa kabila. So kita nyo yung mataas sa building na yan. Definitely puntahan nyo yan. Shibuya Scramble. Napakaganda ng observation deck yan. Meron sa Klook. So lalagay ko na lang dito yung itsura ng view deck na yan. And yung picture na nakuha ko dati. Yan. Ready na tayo guys sa stoplight. Tatawid ulit tayo pabalik. Woohoo! Ayan, magi-green na. Okay, 1, 2, 3. Okay, red pa. Okay. Bayan, taga. Ayan, go, 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 go. Oh my God, ang gulo-gulo na dito. Ayan, tapos na tayo dito. Tama na, nakailang tawid na tayo guys. Ayan guys, tapos na tayo dito sa may, nakailang tawid na rin tayo dito sa may Shibuya Crossing. For me talaga, it never gets old yung feeling na yun. And nakakatawa rin kasi marami kang makikita na umihinto, nagpapapicture. Naalala ko rin yung sarili ko dun before, especially nung first time natin dito sa Tokyo na sobrang excited ka talaga. Panibagong city, sobrang ganda, diba? So for sure, pag first time nyo, try nyo. And kahit hindi yung first time, diba? Enjoy lang tayo.
Anyway, yung agenda na naman natin ngayon is siguro magtitingin-tingin na lang kami dito ng mga stores. Ako in particular, meron lang ako gustong bilhin talaga which is local brand siya ng perfume. So nahanap ko, meron naman silang store dito sa may Shibuya pero wala siya dito sa Migita. So siguro mga 6-minute walk from the crossing. And then siguro after nun, uwi na rin tayo. Ito guys, yung sinasabi kong local brand ng perfume na gusto natin. So ito yung favorite natin sa lahat. Yan, so ito yung Freesia Mist. So check natin. Itong gano'n kalaki, actually 100 ml siya. So presyo ng 100 ml is 16,000 yen. I believe pwede pa yan for VAT refund. Check natin. Yan yung gusto kong bilhin. Pero try natin ibang scent. Ito guys, marami rin silang product line dito. So ito meron din silang mga pang face, skincare. I believe may mga lotion sila dito and even shampoo. So try nyo kasi ako so far nagustuhan ko talaga yung perfume nila. Ayan guys. So may mga cosmetics din sila dito and makeup. Ito nakakatawa guys. Pati laundry detergent. Pero hindi mo tayo bibili niyan. Sobrang mahal na yan para lang sa sabong panglaba. Ayan. So ito, fabric softener. O diba? 2,800 yen for 500 ml. So done na natin bilhin yung scent talaga na gusto natin dun sa Shiro dito sa may Shinkyu Mall or Shibuya Hikari Building. Nakakatawa kasi bukod dun sa tax-free, meron pa this time na promotional na additional 5%. So I think pumapatak na lang na 13,600 yung perfume natin na 100 ml. So for me, sulit na yun. Kasi yung last time na binili ko na 100 ml, kala ko una, sobrang dami. Naubos pala natin agad. Kaya naman, ayan, bumili talaga tayo ulit ng 100 ml. So makamura kayo talaga kung 100 ml compared to 50 ml. Anyway guys, I think dito na natin i-end yung vlog. Dito sa mismong building, nakakatawa. Itong nasa likod natin is basement 3 to nung mall na kanina. So well connected siya. Nandito na yung mga subway station. Pagandahan dito is nandito rin yung subway station dito ng Hanzomon Line. So diretso na rin yan doon sa hotel natin. So wala nang transfer at all. So anyway, thank you for watching this vlog. If you like this vlog, please like, share, and subscribe to my channel. Kung gusto nyo rin guys, maging up to date kung nasa na tayo. Meron din akong other social media accounts na nag-share tayo doon ng mga posts. So meron tayong Facebook, which is Checho Santos. Meron din tayong Instagram at Checho Santos _ Again, this is Checho Santos. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!